So hello mga katek, mga boss, nandito naman tayo sa video natin. So ngayon, araw na ito is ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang aking DIY kalan o yung used oil kalan natin. So bago natin lagyan ng chamber natin, so syempre gawa tayo ng holder niya patungan ng ating mga lutuin. So ito yon, no? Bali itong angle bar na ito mga boss, only 20 pesos lang ito kasi scrap lang ito. Binili ko sa shop. So syempre mga katek, so bago natin gagawin ang ating used oil kalan, lagyan natin muna ng kahan niya. So ito yon, i-welding nut. So pasensya na, di po ako expert sa mga fabrication, pero meron po ako kahit paano, meron akong skills kakaunti. So ginawa ko itong video na ito is para kahit paano may idea po kayo kung paano gawin ang DIY used oil kalan. Kami nang gumagawa nito, pero on my own version, ito po sa akin. Nakatipid po ako kasi yung angle bar natin is only 20 pesos lang. Sa scrap lang po yan. So bali ang gastos ko lang is only welding rod lang po. Meron naman tayong welding machine, grinder. Napakasulit mga katek. At kung bago pa kayo sa akin channel mga katek, paki-subscribe naman and click my notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. So yun, itong videos mga katek is medyo kakaiba kasi mga past videos ko is more on electrical, mechanical, and electrical. So ito, ginawa ko itong kalan na ito, used oil kalan, para makatipid po ako sa aking pagluluto kasi medyo mahal ang bilihin ngayon. So gumawa ako ng paraan kahit paano makatipid po tayo sa pang-araw. So ito yung ginawa ko kasi sa probinsya, syempre sa amin, probinsya din, marami namang kahoy. Pero ang problema doon, kapag gamit yung kahoy, kapag umuulan, mabasa yung kahoy, kapag ilisain mo na or paggatong mo, mahirap, umaapoy. So kailangan mo pa ng patuyuin. So ito yung alternative way ko para kahit paano makatipid ako at kahit paano magamit ko yung used oil ko galing sa motor. So ito yon mga katek. So hope ma-enjoy po kayo sa panonood at panoorin nyo hanggang dulo para meron po kayong idea. Alam ko meron nang gumagawa nito at mas maganda, pero ito yung own version ko. So panoorin nyo po hanggang dulo. So ito mga katek, itong gamit natin na tubo is gawin natin itong chamber niya para sa ating kalan. So ito, bali itong tubo na ito mga katek, i-cut natin to. Kinat ko gamit ng aking grinder. Tapos yung pag-cut ko, ginawa kong chamber. Yung iba, piniplane ko, ilagay ko sa may bottom para pumukha na siya takip niya. So yan. So tapos i-welding natin. So pagkatapos ng welding natin mga katek, sa may bottom niya is bubutasan natin kasi doon papasok ang blower para lumakas ang ating apoy. So yan. So napaka basic mga katek. So marami namang video na kumakalat na paano ito gawin. So kakaiba rin sa akin. So ito lang yung mas madaling paraan based on my experience. So ito yon, sana magustuhan nyo po sa panonood. So bali, ginagawin din po natin mga katek para makita natin yung anong labas ng ating welding. So alam po naman yung welding ko hindi masyadong maganda kasi hindi po tayo sa expert ng ganito. Pero kahit paano ay gagawin natin yung best natin kasi first time ko itong gagawin para lang sa personal use ko. Pero kung sakaling may magpapagawa, syempre mas puliduhin ko o magpagandahin ko pa. So ito yon, So bali, i-render rin natin yung chamber nito is i-bend po natin para yung apoy niya is talagang papasok siya. So para mas maganda. So para po na mas focus yung apoy niya, hindi siya tibulag. So yun mga katek. So excited na po ako ito matapos.
ating kalan mga katek, chamber niya is ano lang ito, isa symbol lang ito, mga symbol. So yan o, bali ito yung para sa blower. Ito yung para sa langis. So yan o, bali ito yung mukha niya mga katek. Ito na forma niya ito. So yan o, so ito yung forma ng ating chamber at may lagyan ng blower at sa langis. So yan ang forma niya. So hello mga lods, mga katek. So ang ating DIY tinitest natin. So yan, bali hindi pa natapos ang ating tangke. So ito muna test natin. Lagyan natin ng ano, patak-patak lang na ano, supply niya. So yan, bali ito yung blower natin. So yan, hindi pa yan natapos. So test natin. So yan o. Bali bago ko lang ito nalagay yung kaldero natin o. Ito, malaki ito. Malaki ito yan. Malaki at mahaba pa rin. Yan o. So bago pa lang ito pero kumukulo na. So yan o. Astig o. So sulit ang ating ano, pagod sa paggawa nito. Ang purpose ko na paggawa nito mga loads is para kahit pa paano makatipid tayo. So yun mga katik o. Blue na blue. So ayos na.